Hello everyone! Hello comics people! Ako si Mel Kasipit and welcome to Indie Comics Podcast Live. Very special yung gabi na to kasi may biglaan kaming special guest. Tapos meron din akong very special co-host. Ayan, si RH Kilantang ng Hello. Mga Alitaptap ng Pulang Buhangin and Crimson Fireflies na sobra award-winning na comics. Ayan, dapat nandito ka, RH, para makapag-sign ka MIBF na bukas. Oo nga gusto ko talaga kaso di pwede. Ayun, mamaya pag-usapan natin yung isingit-singit natin yung comics mo. Tapos, special guest natin si Tarantadong Kalbo, Kevin. Alright. Welcome to Indie Comics Podcast once again. Ayan, sobrang special nitong araw na to na mga special din yung Zoom background namin. Ayan. So, si TK yung may gawa ng kung hindi nyo kilala, baka nasa nasa malayong lugar kayo, hindi nyo pa nababalitan. Si TK is Tarantadong Kalbo, na very sikat na comics na alam ba? Pangatlong libro mo na to, di ba? Yung ilalabas mo. Nakamute. Sa StreamYard. Fourth. Pang-apat na. Fourth. Grabe. Grabe. Kasi 2020 nagsimula. So, first book, tapos 2021, second, 2022, third, tapos 2023. Bawat year may comics. Oh. Ayan. So, bago tayo magkwentuhan about yung bago mong libro na inaabangan natin, share muna natin yung link nasa Indie Comics Podcast Facebook page. Ayun, para mas maraming makanood. And shout out dito sa isang nanonood ngayon na so far. Ay, wala na pala. 0 na ulit. Ayun. Okay. So, habang sinishare namin yung link ng Indie Comics Podcast. Teka. Share ko din. Merong Facebook page at merong YouTube channel ang Indie Comics Podcast. And meron din kaming Spotify and iTunes account na pwede nyong ma-check yung mga previous episodes. Nandun yung mga interviews. Hindi siya updated, yung YouTube yung pinaka-updated. Ayun. Okay, so pag-usapan natin, TK, yung bago mong libro, Baby TK. Baby. Oo. Yeah. Let's talk about how it started and paano siya na-conceptualize. Kasi yung Tarantadong Kalbo, very political siya. Sobrang political. Oo, sobrang political. Ngayon, what made the shift dun sa BBTK naman? Biglang 360. Biglang pambata. Hindi kasi dapat maglalabas din ako ng TK Volume 4 this year. Mm-hmm. Kaso kausap ko si Paulo, yung publisher ko. Medyo na din kasi na natagtag din ako dun sa sunod-sunod na every year. Naglabas ako ng book na yun nga, sabi mo, very, very political. Mm-hmm. Nakakapagod din pala gumawa ng ganung libro na sunod-sunod. So sabi ko, time first muna. Pero yung mga comics naman continue siya, no? Pero yung publishing, post muna dun sa Tarantadong Kalbo book. Oo. Actually, may malalabas naman eh. May nagawa na akong mga strips na pwede nang i-compile. Kaso nga lang, medyo time first muna for the readers and for me as an author. Kasi medyo nakakapagod kapag palaging yun yung yung binabasa. In what way ba siya nakakapagod? Alam naman natin na yung political climate ngayon medyo. Oh. Masalimuot, di ba? So, hindi naman necessarily kailangan mag-stop sa pagsisiwalat ng mga gantong mga issue. Pero dahil syempre tao lang, medyo nakakaumay din pagka palaging yun. And yung sabihin ko lang din pala, yung Baby TK, actually sinisit ko din sa even before pa eh. Oh. Parang
ano muna, palette cleanser muna or ano tawag doon, pang-refresh muna. Baby muna yung topic natin. Tapos tsaka ulit ako babalik dun sa political. political satire. Yung main Pero timing. for me, it wasn't really parang lumiko eh. Parang, dahil nga sabi mo nga, na sinisingit mo siya. Parang para sa akin, hindi naman talaga lumiko. Parang sa akin nga, yun yung ano talaga ng TK eh. Yung parang, yun yung flavor talaga ni TK. Yeah, parang, flavor. Parang, ano eh, parang nakakaano lagi ng mga sentimentality, kumbaga. Salamat. Yung nostalgia factor. Nostalgia, yun. Tama naman yung tama si RH dun sa ano niya na flavor. Kasi ayoko yung parang ano ka lang political cartoonist ka lang. Kumaga ayoko i-box yung sarili ko sa ganun. So merong parang kwento about yung kami ni Dara, yung asawa ko, ganun. 'Di ba? Na ano siya, para siyang mixed bag, para siyang mixed nuts. Hindi mo alam kung ano yung makukuha mo the next day, ganun. I like it. Masaya nga eh. Shout out kay Christian Casita. Oy, si Lodi. Hehe. Lodi. Shout out sa'yo. Ayun. So alam ko na naisisingit mo na nga siya. Alam may yung mga ibang libro mo nga nung first na TK books, 'di ba? May mga nakasingit din na Baby TK. Oo, meron. So let's talk about doon sa content nitong Baby TK na libro. Gaano siya kakapal compared doon sa mga nauna mong libro? Yung kapal niya, kapareho siya ng book 2 tsaka book 3. Ano siya, 208 pages. Sinet na namin yun ni Paolo of Comic at Night. Every release, ganun siya kakapal. Kailangan yun yung ma-hit na target. Actually, ikukwento ko lang. Medyo mahirap pala siyang punuin, no? Yung 208 pages. Kaya napansin niyo yung sa page. Yung sa page ko sa Tarantadong Kalbo, di ba napansin niyo? As in, puro yun lang yung nilalabas ko na output. Puro Baby TK. Actually, ano yun? Ongoing yun. Work in progress. Yung naghahabol. Yung Baby TK na book, dapat lalabas siya ng Philippine Book Festival. PBF pa. Nabalitaan ko nga yan eh. Na hindi umabot. Akala ko yung hindi umabot dahil hindi umabot sa printing, yung pala naghahabol ka pa ng mga pages. Tigas ng ulo ko. Kasi akala namin nung napagdesisyon na namin na sige, gawa tayo ng for this year Baby TK. Akala ko ang dami ng material for it kasi di ba nga nung book 1 pa lang nandoon na yung may mga singit-singit na. So parang inisip ko enough na yun, pwede nang gawing book. Yun pala kalahati pa lang. Hindi mo na-anticipate, no? Na ganun pala. Hindi ko na-anticipate. Ayoko namang madaliin na, sige, kung ano na lang yung nagawa, yun na lang yung ilabas. Siyempre, gusto ko, pag naglabas ako ng libro, hindi siya cash grab na, kasi kailangan tumiming sa event eh. Gusto ko, pagka binasa ito ng reader, worth the price siya talaga. Tama. Ayun, diba, RH? Kay RH, ang kapal eh. Kaya nga. Worth the price talaga. Talagang yung kay RH, pinunupan niya ng detalye. National Puro Book Award. Yes. Nagbarong pa yan para dun sa event. Barong pa. Minsan lang ako magbarong pa eh. Ayun, no? So ito yung how to order ng Baby TK book. So bukas magsisimula, bukas na ba? September 14. Bukas mag-ingress kami, Ingress kami ng Ayun, so September 14 to 17, Manila International Book Fair sa SMX MOA. Pwede kayong bumili doon. Tapos magpa-sign na rin kayo ng libro. Yan, sa inyo kay TK. Kasi syempre, iba yung ino-order nyo online eh. Iba yung nakikita nyo yung creator na pipirma talaga nung gawa.
Ayan. So Baby TK. So ano ba to, yung mga content ba nito may naulit from those yung mga first 3 books o all original yung mga nandito sa May Baby TK? sinama din namin yung nandun sa book 1, book 2, tsaka book 3 kasi alam ko pag collector completist, gusto nila lahat nung nagawa nasa isang volume. Oo. So talaga siya, wala siyang filler. Ayos. Pa-shoutout daw, Idol TK watching from Iloilo. Yun no. Layo Espinosa Medel. Hello. Hello sa Iloilo. Hello sa Iloilo. Ayun. So Baby TK book. Ayan. So ano yung mga nabanggit mo kanina, TK, yung challenges mo ay akala mo enough na yung material for the book. Tapos hindi pa pala. So araw-araw kong gumawa ng content. Araw-araw yun. Tapos yun parang nga siyang live kasi once natapos ko yung page, post na yun. Tapos ipapasok ko na siya dun sa InDesign, dun sa manuscript. So yun yung binubuno ko. Parang 2 buwan ko yata yung binuno. Buti na lang hindi mahirap gumawa ng strip for this one. As compared dun sa book 3 kasi book 3 na medyo nahirapan din kami nun in a sense na medyo depressing kasi yun no? Yung after the elections. So ito naman masarap gawin yung mga strips kasi talagang nakalista na yung mga topics. And ang dami, actually hindi nga siya kumasa So baka may volume 2. Wow! Abangan natin yan. BB TK siyempre, book. Dito muna tayo sa book, sa volume 1. Volume 1 muna. Pero ayun, sobrang sobrang exciting. At ang daming nakaka-relate doon sa mga pinopost mo. Meron akong mga ka-age ba? Ka-age? Nababasa ko Tapos sabi ko, ganyan din yung kinikwento sa akin ni Tito. Hindi. Nakarelate din ako. Nakarelate din ako. Ayun. May nagpapa-shoutout ulit. VR Milan. Hello. Idol Eds. Hello. Oy, kilala ko yan. Tapos si Alan Lecano ng Kapitan Tambay. Yeah. Nandun din sa MIBF yan. Kita-kits doon. Mga pahabol. Mga fellow batang 90s. Batang 90s. Si RH magkakabatch tayo halos konting difference lang. Pwede na mag-90s. Kasi nung 90s grade school ako noon, grade school. Sige na lang. Sabi ni Christian Casita, sino pong mga idol nyo na Pinoy comics artists sa ngayon? Si RH na, di ba? Yes. Napaka-detail niyan. Grabe. Grabe yung, kasi kami yung, ikukwento ko lang, kami yung ang tawag doon RH, yung nag-testing nung, nag-read through kami nung book. Grabe yun. Epic pala nun, napaka-intense ng storya. Nakwento ni RH. Hindi nakwento. Kaya deserve talaga niya yung National Book Award. First time ko yun na mayroong mga talented na artists na nagbasa ng ng live. Na parang iba yung feeling Andun din si Sir J, di ba? Nagbasa rin siya nung time. Oo, bigatin. Si Sir J din. Hindi nyo ako in-invite para na at least nanood din ako. Baka mag-iba yung tono ng Mel Biglang may bumabanat ng mga one-liner. Pero ang galing. Sobrang kakaiba. Siyempre si Sir Paul din yung institution na yun. Si Sir Manix. Yeah. Sino pa ba? Ito si Ayun, yun yung big three. Si TK ito, idol ko din to. Alam niyo bakit? Sasabihin ko
Bakit sige. ko to si Secret lang ba yan? Hindi secret to. Lagi ko to sinasabi everywhere I go sa mga workshops. Ay, sige. Uy, grabe. Kasi yung climate noon pagdating sa comics sa industry. Minamaliit yung yung comics yung pag sinabing ano yan? Nagko-comics ka? Huwag yan, walang pera diyan, walang kanyan. During the 80s yan. Up to the 90s, ganun lagi ang tingin sa comics. Pag sinabing comics, dead end the career yan. Walang walang pera dyan. Walang pera dyan. Ganun. Pambalot lang ng tinapayan. Pero during the 2000s, parang medyo nagbabago na, di ba? Pero may mga pero mga indie comic artists. Medyo meron ng resurgence na nangyayari sa Philippine comics industry. Pero silent lang. Parang a deep river running lang siya. Oo. Pero so nagbabago na yung tingin kasi yung younger generation kasi iba na yung tingin sa comics, hindi na yung parang corny, hindi na siya mababa. Hindi na mababa tingin ng younger generations. Nung dumating na si TK, siya yung parang nag solidify nung generation na parang this is what comics can do. Kasi biruin mo, nakagawa siya ng movement. Wala pang gumagawa niyan sa comics industry. Biruin mo, comics nakagawa ng movement. True. Yeah, tapos award pa yan, international award. Sige, magbigay kayo ng example na comics na sa Pilipinas na nakagawa ng movement. Kahit anong political, kahit nasa ang political spectrum ka, hindi mo maitatanggi yun kahit nasa kabila ka. Kahit yung kabila, hindi naman nakagawa ng ganun. May gumaya sila pero iisang tao lang yung hindi nila nakuha yung reminisce ba yan, Mel? You cannot deny that fact na he changed the setting na, comics artist ka. Mataas. Parang nakaka-proud yun na ako bilang comics artist, nakaka-proud na somebody did it for us, di ba? Tama. Yan tumindig dami Tumindig. Sana sige. Hanggang ngayon hindi pa rin ako anong tawag doon? Makapaniwala. Oo. Doon sa nangyari. Grabe. Oo. Pero deserve mo naman yung recognition. Tapos yun nga natanong ko na to sa iyo dati na hindi mo rin naman in-expect na mangyayari to basta organically dumami lang talaga yung mga gumawa. Ayun. Shout out sa mga nanonood. Yan, na natin. Si Marco OG, hello, shout out sa'yo. Alan Leicano, di ko maalala kung may nagawa ka ng pendong peace joke. Meron na. Grabe naman si Alan Lake. Dahil ba kalbo si ganun. Pendong peace. Okay lang yun. Kasama yun nung nung kabataan natin. Pendong peace. Yan. Si Toto Madayag, isang idol din. Nako. Sa mga industriya ng webcomics sa Pilipinas. Oo. Yan, isa pa yan si Sir Toto. Actually, siya yung una kong pinuntahan nung hindi pa ako TK. First time kong nag-attend ng comics convention. Siya tsaka si RD. Nung nabanggit nga nila sa akin na dumaan ka daw, pero nung time na yun wala ako, hindi yata ako umattend nung event na yun. Hindi ko alam kung Comic-Con or Comiket nung dumaan ka daw. Ay, Indiket. Oo. Indiket. So hindi kita nakilala. Nung time na yun, black and white pa yung TK yung Tarantadong black Kalbo. and white pa. 2019. And then boom, 2020, pandemic. Good luck to us all. The rest is history. Sabi ni Toto, tanong, at one point in your life, nagkaroon ka ba ng buhok? Laging kinotanong to yung mga ganitong... Yes, nung yung baby. Actually, nung late elementary hanggang high school, Kimpi. Ay,
Dapat kasama rin yan doon sa BBTK, mga Backstreet Boys. Ano naman yun? Ibang era naman yun. Parang teenage kalbo naman. Ay, hindi na siya TK. Teenage TK. Tarantadong Kimpi. Parang Teenage Mutant Ninja Turtles, TK, ganun. Teenage TK. Tarantadong Kimpi. Oo, Tarantadong Kimpi. Actually, yung buhok ko straight eh. Oo. Oh. Bagsak talaga. Hanggang ngayon tumutubo pa rin siya eh. Ayaw mo na? Kasi ayoko. Ayan. Kimpi. Nung ano din ako eh, nung high school. Kasi Trunks, dahil kay Trunks. Kaya Kimpi. Trunks. Sa Dragon Ball Z. Dragon Ball. Astig yung character na Trunks eh. Okay, so nasasagot na yung tanong ni Toto about yung $1 million question. Okay, so meron tayong question dito. Can you tell us about your new comic book and what inspired you to create it? Bakit ka na-inspire na gumawa ng BBTK book? Nasagot mo na pala to kanina yung medyo nasagot ko na. Pero pwede naman natin expound. Sige. Yung medyo yung mic. So yung BBTK, din siya parang siyang love letter din sa mga kaedad ko na batang 90s. Pero in-include ko na din yung 80, medyo young ones, tsaka young, quote-unquote, young ones. No? So mga 80s, pwede, pasok pa rin yan. Actually, nung nagpo-post ako nung mga BBTK na comic strips, ang dami talagang mga kahit boomers eh. Nakaka-relate. Oo, nakaka-relate sila. Kasi hindi naman ganoon kabilis magbago yung yung mga laro, yung mga culture ng mga Pero may certain lang siya up to a certain time. Siguro early to late 2000s. Tapos after that, hindi na nila naabutan yun. Medyo maswerte nga yung era natin kasi analog naabutan natin, tsaka yung transition to digital. So parang tayo yung nasa gitna. Yeah. No? Oo. Diba? Oo. Wala pa nung cellphone. Medyo meron ng sumulpot pero yung cellphone natin nun, yung Nokia na 30. Alam mo yung ganun. Oo. Malalaki. High school ako nun eh. 5110 yung may antena pa. Yung may antena. Snake, Bantumi, Space Impact. Alam na alam. Yung Snake, talagang paanuhan ka pa dun. Padamihan kayo ng pahabaan ng Snake. Score. Pahaba. Tapos may technique pa dun sa may technique pa dun sa Snake. Dapat ang pipindutin mo yung lang 3 saka 7 imbis na up down left right. Kasi kapag yung up down left right mas mahirap i-control. So ang pipindutin mo alam. Pasigzag yun, di ba? Oo, tapos may technique pa doon para pahabain yung Snake. Dapat pag ganito siya, ganun yung technique ko noon eh. Basta hindi niyo na maintindihan yan mga kids kasi puro TikTok generation na kayo. Ayun. Ito, may question dito. Daisy Nava. TK, childhood jowa mo ba si Mrs.? Alam mo, yung tanong na yan, hindi ko yan sasagutin. Parang I'll leave it, tawag doon. Isa siya sa mga mystery na, kayong bahalang, mag-decide. Kayong bahalang umanap. Kayong bahalang umanap. Parang naman may konting, mystery. Hindi naman, parang naman, di ba? Lahat ng detalye ko sa buhay. Alam niyo, Secretong malupit. Secret. Kapag bumili ako ng BBTK book, sabi ni Eman, anong isasagot ko kapag tinanong ako ng anak ko anong meaning ng TK? Tarantadong Kimpi. Hindi. Ano yun? Kaya nga ginawa ko siyang acronym na para mas safe. Yun din yung naalala ko tuloy. Kaya din ako gumawa ng BBTK na book kasi nga isa sa reason yung mga bata gusto nilang talagang
yung mga past books ko na volume 1, 2, 3, gusto nilang hawakan, gusto nilang buklatin. Pero syempre hindi sa pambata, di ba? Ang cute kasi ng mga drawing eh. Oo, Oo. deceptively. Pati yung kulay eh. Oo. So ito na yung perfect na ano na book for them. Sabi ni Carlo Jose San Juan, Doc Carlo, hello, shout out sa iyo. Enjoy Hi, Doc. sa MIBF. Hi, Doc. Hello, Doc Carlo. Yan, si Aaron Felizmenyo, naka-timing din ng live sa wakas. Shout out sa iyo, Aaron. Hello. Ano lang to, Aaron. biglaan lang to. Oo, biglaan lang Kanina to. lang ako tinanong ni Mel eh. Ganito yung usapan namin. Napadala ako eh. Sabi ko kanina, hello TK, kamusta ka na? Ano gawa mo? Sabi ko, ITP tayo. G. Ganun yung usapan namin. Diba? Ganun lang kabilis. Napadala ko kanina dito sa pader eh. Uy! Happy Father's Day. Ganun ako kay RH. Sabi ni Eman, totoong kalbo daw. Siyempre, hindi tayo fake news. Totoo tayo dito. Sabi ni Daisy Nava, ang daya. Hehe. Pero thank you sa notice. Sikretong malupit. Hindi ko sasabihin. Kahit pilitin. Kung nalaman nyo, kikiligin na lang kayong bigla. Totoong kilig. Yung TK, totoong kilig. Ang galing mo ah. Ayan si Kong, nandito na. Sorry, Len. Ayun. Hello, Kong. Ayun oh. Dinig ba ako? Oh, dinig. Congratulations. Alam mo na kung paano mag-troubleshoot ng audio. Inayos ko na. Kasi every time na pumapasok to si Kong, ganito na lang siya. Ganun lang yan palagi. Asan na kayo? Ano pinag-uusapan nyo? Yung TK. Ulit yan. Sabi ni Philbert Domingo, The Kid. Yung TK, maraming suggestion dito. The Kid. Baby The Kid. Tama, no? Baby The Kid. Magandang tanong yan. Christian Casita, may nakakaalam na po ba sa inyo kung sino yung gumawa ng page na nagpapaalalang patay na ang comics? Sabing to eh. Itong mystery din to. Parang yung tanong kanina kung childhood love eh. Secret. Secret. Dito sa Kong, sino ba yung alam mo kung sino yung admin ng nag-page na nagpapaalala na patay ng comics? Kasama ba dito? Sino yung options dito sa ating apat? Wala. Dito ba sa ating apat? Wala. Walang gumagawa ng ganun dito. Lahat busy. Oo. Walang may bakanting oras. Okay. Ano yung plano mo TK na halimbawa maging hit itong Baby TK? Ano yung future plans mo? So nabanggit mo kanina parang gusto mo ring baka mayroong part 2. Oo, may part 2 kasi nga hindi kasya. Sobrang dami. Pero i-pacing natin yan siyempre kasi mahirap naman kung sunod-sunod yung labas ng Oo. Ano yung process mo dito? Halimbawa na nauubusan ka ba ng idea? Sabi mo kasi kanina nakalista. Pero naubos ba, na-exhaust ba yung buong listahan mo para sa hindi siya na-exhaust eh. Hindi. Ang problema ko ngayon oras. Oras katulad ngayon mag-MIBF. Pero yung ideas ko ang dami pa rin. So hindi ko siya magagawan ng strip or artwork kasi nga busy. So medyo frustrating siya sa akin kasi yung utak ko napupuno na siya ng kung ano-ano. hindi lang Baby TK pati yung political na kasi 'di ba ang dami nangyayari recently. Oo nga, ang dami sobra. Na nakaka-overwhelm nga eh. So yung mga suggestions naman ng mga nagbabasa, may mga sinasama ka rin ba doon? Oo nga, ba't hindi ko naisip yun, mga ganun? Meron actually. May mga nagme-message sa akin na mga news clippings ganun. Na minsan parang, uy, okay to may naisip. Pero yung iba kasi ang weird din ng mga sinasuggest eh. Basta galing internet. No.
Oo. Tapos hindi ikwento ko mo, get. anong story nung yung mga pinadalhan ka talaga ng mga, yung Soen, tawang-tawa ako dun eh. Ayun. Pinadalhan ka ng Gulat na panty. gulat ako doon. Hindi kasi. Ikaw ba yung asawa ni Marie? Araw-gabi walang panty? Uy. Ay. Yung so ginawa ko yung strip nung sa Soen. Yun, talagang core memory ko yun. Kasi yung kapatid ko, palaging yun yung ginagawa niya every time makakuha siya ng box ng panty. Oo, yung sticker kasi nun madaling tanggalin. So, madali lang. Ihilera niya yun sa cabinet, kung saan-saan. So, nung ginawa ko yung strip na yun, so, medyo nag-trend siya, di ba? Pero hindi ko na, kumaga in-ignore ko na nag-move on ako dun sa next na, Tapos biglang nag-message sa akin yung CEO nung so tuwan-tuwa daw siya, gusto daw niya ipa-print tas signan ko daw para i-display nila dun sa office nila. So pala yon, trivia, yun palang logo na yon, pinalitan na nila. Oo nga, luma na yun. Yung AirPods nung CEO, parang kinwento niya na dahil dun sa comic strip, parang naisip niya na ibalik na lang natin yung dati. Kasi nga, yun yung recall nung tao, di ba? Ito, Soen. Oo, pero yun nga hindi ka dapat talaga basta-basta nagpapalit ng ng logo kasi identity logo. Oo. Yan, identity usually, natin. ang boring pa nung pinapalit. Masyadong modern. Yung mga ganito? Ay, nako, sa ulo. Ay, nako. Diba? Yung mga ganyan. Handa pang mumel, ha? Sabi, hindi, pinapakita ko lang yung mga nangyari. Tama naman. Ayun. Asan na ba yung Soen? Hinahanap ko yung Soen eh. Ayan, malapit na. Nandiyan yun. Isang diretso lang naman siya eh. Ay, lumagpas ka na. Op. Soen. Medyo taas pa. Ayan. Sige pa. Ayan. Nasa Toycon ka pa lang eh. Ayan. Ang dami. Yung maraming yun eh. Grabe ang sipag mo talagang gumawa ng comics. Talagang, paano yung habang hinahanap natin yung Soen? Ito, ayan Ito na. Ito, nag-viral din to eh. Ito Pero mamaya na naman natin. Mamaya naman. Mamaya pag-usapan natin. Lumagpas ka na. Ano yung Soen? Ito. Ay, mali. Medyo baba pa. Yan. Ayun o. Sige. Ayun na. Asan? Ito? Yung nasa taas. Tabi nung rep. Ayan. Tabi nung rep. Ito. Yan. Soem. Kailangan palitan yung kasi hindi naman siya sponsor. Ayun. Tapos ito pa iconic din to, itong Oroka na yan eh. Ayun. Tapos yung isa, yung sa pinadalhan ka din nung babasaging lalagyan ng juice. Pants bowl. Sunny orange. Orange. I love you. Kabisado ni Sir J yun. Oo. Ayan. Sunny orange. Ayan. Alam ko yung commercial na to pero sobrang bata pa ako nung pinapalabas Anong ko age? sa TV. Ilang taon ka na nun, Mel? Hindi ko na siya masyadong maalala. Siguro mga 6 years old, mga ganun. Kasi nabutan ko pa yung yung alam mo yung sa IBC 13, yung sombrerong lumilipad ng ganun. Lumilipad. Station ID nila yon. Sabi ko, galing gumaganon din ako kapag nakikita ko yun eh. Lumilipad sa kalawakan. Oo. Kasabay nun yung Sari Manok, alam ko. Sari Manok. 3D yun eh, 3D. Sana makaabot din sa South si TK. Last month, si Pugad Baboy andito. Yan. South, di ba nakapunta ka na rin doon sa South? Mga comic doon? Once. Kailan ba yun? Last year ata yun. Oo. Sabi ni Alan Lecano, ever considered hiring an assistant? Kasi sabi mo nga, ang dami mong ideas, hindi mo mai-drawing.
So, Medyo, ang tawag dito, medyo, although baka mali yung ano ko. Ayoko kasi yung ino-offload yung art sa ibang, kasi di ba ganun yung ginagawa ng ibang artist. Mm-mm. May mga assistant sila na gumagawa ng comics for them. Pero yung sa TK kasi, very personal. Ako lang naman to. Very personal yung mga topics na ginagawa ko. Parang hindi ako comfortable na ipapagawa siya sa iba. Parang ganun. Siguro yung pinaka-help na lang na kinuha ko is yun nga, si Comic at yung publisher ko. So, hindi ako self-published. Mahirap kasi yun din yung tricky with ikaw yung magpapaprint, ikaw yung magbebenta, ikaw yung magtatago ng stocks, ganyan. So, ayoko nung ganung hassle. So, yun lang siguro yung medyo inoffload ko sa ibang tao. Yung ganun. Pero as to yung art-wise, gusto ko lahat ng artwork na ginawa ko, ako lang yung gumawa. No? Ayun. May mga artist talaga na ayaw ding mag-hire ng assistant. Kahit na sa mga manga, may mga ganun din na walang assistant. Depende kasi sa kung ano yung gusto mong, hindi naman masama yung mag-hire ng assistant para, 'di ba? Kung ang target mo is parang madami kang mabenta na then okay yun for them. Yung sa TK kasi hindi ko goal yung maging malaking tawag dito? Malaking production. Corporation, gano'n, na Empire? nagpo-produce ng empire, gano'n, di ba? Gusto ko pag once, matanda na, and retire na. Hindi na yung tutuloy-tuloy pa yung comics kahit wala na. Ayaw mo ma-syndicate? Parang ayoko eh. Parang si Bill Watterson, gano'n, di ba? Ayaw niya na. Ayaw din. Okay. Baka magbago yung isip ko along the way, pero for now, hindi muna. Ayun. Shout out kay Miss Tepay. Hello! Ayan From SMX Hello. Duty ka ba? MIBF na ba bukas? Ingress. Ingress. Mag-i-ingress na sila. Hello, Miss Tepay. Tepay, may lalabas din na book yan, alam ko eh. Volume Duty ka 2. ba? Yun. Duty ka ba? Sobrang sikat. Ito na yung era talaga ng itong era ng after pandemic. Golden Age, di ba? Ng golden age ng pagko-comics. Yung mga time ng mga webcomics. Yan. Kasi lumabas si Penlab, lumabas si TK, yung si Duty ka ba? Sabi ni Tepay, nag-aayos pa kami, bukas pa ulit. Ayan. Punta kayo sa MIBF, Manila International Book Fest, SMX MOA. Andun yung mga komikero doon sa Comic at booth. Ayun. Si Mick. Oo. Hey Mick, sorry di makakasama sa live. Pinapatulog ko pa si Scotty. Si Scotty pala. Okay, may tanong dito si Chikais. Sana may training workshop para sa digital drawing po. O naisip mo na ba yon TK na mag-share ng process mo sa pagdo-drawing kung paano Actually, gumawa? meron ng wala pang date, pero meron ng parang niluluto na event. Parang workshop nga kung paano, aside from drawings, digital drawing, siguro yung paggawa ng comic strips. Yan. Lapit na. Pagka naubos na yung lahat ng events. Ang daming events. Parang di naubos eh. Anong mo dun? Anong input mo dun, TK, about yung sunod-sunod na event? Kasi napag-usapan na namin ni Gio briefly yun na medyo minsan namimili na rin kami ng pupuntahan kasi halos every week may event, every month may event. Napare-pares lang naman yung binebenta namin. Yun din yung advice ko sa yung mga starting na artist. Wag yung pilitin na, siyempre sa umpisa excited ka, di ba? So gusto mo lahat ng event na sumulpot, i-grab mo. Pero at some point medyo masasaturate
din yung tawag doon, may tawag doon convention fatigue. Totoo yun. Kasi kunwari yung mga tao, napuntahan na kita doon sa event na yun. Magpa-miss ka naman. Parang, lalo na kung wala namang bagong ilalabas. Oo. Dami ngayon may, di ba, may PaperCon, may Patron of the Arts, POTA, di ba? POTA. POTA. To PaperCon, nung recently lang. PaperCon. PaperCon. Ang dami. Hindi pa ako nakapunta doon. StickerCon. Tapos may yung lumabas ngayong this year yung Philippine Book Festival. Ang dami. Sobrang daming event. Meron ako, ka bang sige, go ahead. Medyo yun nga. Baka Comic events lang muna yung kaya kong puntahan if ever. Pero kahit yun, ang dami pa rin. Oo, kung Comic lang pupuntahan mo, halos every month meron na din. Every month meron. May October, may November, may December, may February. Tapos may mga may mga ibang sa South, ganyan. Okay. Saka lalo na kung ongoing kang gumagawa ng comic strip, kukunin nun yung oras mo sa paggawa ng mga bagong strip. Yeah. So i-balance mo lang din yung pagko-convention. Totoo. Naging ko nga yan naging problema ko yung sa sobrang dami ng event, hindi ako nakakatapos ng comics tuloy. Kasi mayroon akong work sa weekdays, sa weekends ako nagwo-work kung weekends may event pa. Di ba professor ka, Mel? Recently lang ako nakapagturo. At yun din, kumakain din siya ng oras, wala na. Mas kumakain ng oras yung pagtuturo kaysa pagko-convention actually. Kasi yung pagtuturo, meron ka pang mga class record, gigridan mo pa sila, medyo matrabaho. Ito medyo serious question, TK. May tanong po ako, how do you handle trolls and haters? Madali lang po silang hindi pansinin, pero how do you not let their comments and hurtful words affect your day? Honestly po, I admire people who can be so open, especially with the climate these days. Ano ba yun? Lakasan lang talaga nila. Almusal ni TK yan. Basic. Siguro nakakatulong yung meron kang set of close na friends and basta madami kang kinakausap offline. Pagka siguro, mahirap siguro yun kung mag-isa ka lang, ganun, malayo ka sa pamilya mo or yung mga friends mo online din. Wala kang mababatuhan ng Siyempre yung mga comments na yun, kahit sabihin natin na hindi naman sa personal, affected ka pa rin dun. May pa rin yun, psychological effect. Actually, may i-share ko lang, yung hindi lang siya halata na hindi ako affected, pero nagmamanifest siya physically. Like meron akong nagkaroon ako ng rashes. Ganun siya. Kunwari, di ba, i-brush off ko lang siya na, lalo na nung tumindig. Yung tumindig talaga yung pinaka-worst na experience ko. I mean, thankful ako dun sa nangyari na, yun nga, naging movement siya. Pero, hindi kasi nakikita ng tao yung nangyari behind it. As in, nagkaroon ako ng PTSD. Kasi nga, lahat ng parang pinagsakluban ako ng lahat umatak sa akin, lahat ng mga major, yung mga parang personality nila na trolls. Talagang tinarget ka talaga. Oo. So, syempre, kailangan kong mag-put up ng face na hindi, wala akong pakialam ganun. Pero syempre, sa likod, yun nga, nag-manifest siya sa akin physically. Nagkaroon ako ng rashes, ganun. Na nung pina-check ko, yun pala yung cause nun na dahil yung stress. Hindi siya natural kasi yung ganung klaseng cancel culture. Hindi siya natural sa tao. Yung maka-experience ng ganun. Na lahat ng nababasa mo, ganyan.
So yun, ano din, parang constant reminder na hindi siya, you shouldn't take it personally, and araw-araw yun, palaging basta nagsasabi ako ng totoo, yun. Yun lang yung importante. Ayun. Tsaka siguro rin yung kumakain din sa tulog mo. Kaya bumabagsak siguro yung immune system mo dun. Siyempre dahil nung umpisa, hindi pa ako sanay. So medyo binabasa ko pa lahat. Pero ngayon, dahil ang laki na din nung following nung page, lalo na sa Facebook, parang, kunwari nag-post ako, diba? Na medyo controversial. Hindi ko na binabasa yung comment section. Parang bala kayo dyan. Magko-comment lang ako ng isa, and then iiwanan ko na siya. Parang, iba na. Pero noon, binabasa mo talaga lahat ng comments. Dati, binabasa ko yun. Hindi ko alam kung may nakikinig na nung naabutin nila yung early days. As in, may mga thread, nakikipagbakbakan kami dun sa mga trolls. As in, sagot talaga. Meron pa nga, natatawa ako, hindi ko makalimutan yun. Kasi minsan, di ba yung mga trolls, engagement lang naman hanap nila eh. So mag-iisip ka lang ng magandang clapback, tapos lahat ng followers mo, dun lang magre-react sa'yo. Tapos minsan nagko-comment lang ako, letter A, B, C, D, ganun. Para lang pagurin yung yung mga trolls. Dati yun. Daming kabalbalong nagagawa namin. Grabe yun, nung panahon talaga ng eleksyon, sobrang. Hindi, yung yung pandemic kasi lahat nasa bahay. Pandemic yun. Lahat nasa bahay, lahat galit. Naalala ko kasi pre-pandemic, nagkausap pa tayo sa Comiket, 'di ba? Yung Comiket na bago pandemic. Steno kita kung kailan ka magko-concert. Nagpakilala din pala ako kay Kong. Anong malay natin na TK as diba? In TK ka na pala in 2 years, 2-3 years, 'di ba? Nakitaan mo ba ng potential Kong nung na-meet mo si TK? Malayo yung mararating. In-invest ko buong bank account ko kay TK kung kung meron ako eh. So Mega Mall yun, di ba? Yun yung last event bago nagsarado yung yung mundo. Memories. Yun, sabay yung Mount yung sa Taal, kaya nag-face mask yung mga tao. Hindi na ako sure kung bakit nag-face mask, kung dahil sa COVID ba o dahil doon. Actually, nakakatawa yun nung pumutok yung Taal. Naggaling kami sa sine, nanood kami ng sine. Tapos pagkalabas namin, kasi gabi na yun, nanonood kami. Pagkalabas namin, bakit yung mga tao nakaganon, tapos nakamask? Anong nangyayari? Hindi namin, wala kaming ka-idea na may may mga ashes. Kaya, ayun. Tapos after that, ang mahal-mahal nung face mask noon, wala pang COVID scare. Ang mahal na nung mask. Meron pang ang face mask na mukhang ubas. Yung pabilog na gano'n. Pang social yun eh. Oo nga. Parang ang tagal na nun no? Oo. Grabe yun, naloko tayo nung na yun. Face shield pala yung sinasabi ko. Face shield. Yung parang, sabi ni Cheb, nga, katabi ko si Cheb nun. Ang last na Comiket na yun. Oo. Doon ko nalaman yung TK page, sabi niya. And doon din yung may pumunta sa table natin na galing Wuhan. Meron bang pumunta sa inyo na galing Wuhan? Tinitignan ko talaga nun Kevin. Lahat ng kalbo, ay si TK yun. Si TK yun. Lahat ng kalbong numadaan. TK, ano yung working schedule mo? Sabi mo naghabol ka ng mga strips for the book. Tuwing kailan ka nagdo-drawing, ilang strips yung natatapos mo sa isang araw? Hindi ko nire-recommend yung ginawa ko ngayong yung pagtatapos ng Baby TK. Hindi siya recommended kasi hindi siya healthy. As in, talagang pagising ko sa umaga, parang comics na agad? Breakfast. Oo, minsan comics. Issue na. Nung mga ilang weeks ago lang issue. Oo. Kaya lang. Toong artist. May ilang days pa ako, Kong. May ilang days pa ako. Pwede. Oo.
Hindi, katulad nun, for example, yung issue na yun. Ano siya, big topic siya, di ba? Sa artist community. Mm. Hindi ako nakagawa ng comics na yun. Kasi nga may tinatapos ako na Baby Tiki. Oo nga. So, yun lang yung frustration ko na hindi ako nakakapag social commentary doon sa mga nangyayari. May limit. Oo, meron kang tinatapos na ano. Pero yung mga post na mapopost mo on time lang talaga eh. Hindi pwedeng mali. Hindi, tas minsan pa, dahil nga sanay ako sa social commentary yung topic ko, di ba? Minsan, may lalabas na nakakainis na balita. Tapos magpo-post ako, Baby TK. Alam mo yung ganun? So yung mga tao parang, wala ba tayong gagawin about this, itong topic na to? Nag-expect sila ng... Oo, may ganun pa naman ngayon, no? Yung pag hindi ka doon, enabler pag nasanay silang everyday ka nagko-comment sa mga social issue. Pag isang araw na hindi ka nag-comment, biglang ganun. Oo, parang may patago. TK, speaking of social issues, may nagtanong sa akin through PM, pero isi-secret ko na lang. Ano daw masasabi mo sa 2 weeks no art, not an artist? Yan yung sinabi na. Yun yung kanina, hindi nakikinig kanina eh. May GC na yan. Sige ako, para once and for all, Of course, hindi naman totoo yun, di ba? Obviously. Yung mga niniwala. Ang ko lang siguro is yung reaction, parang hindi siya balance dun sa... Kasi hot take siya eh. Diba? Pag sinabi mo kasing hot take, obviously, yun, parang biglaan. Pagdidiskusyonan. Ganon. And okay lang na pagdiskusyonan yung topic na yun, whether you disagree with it or not. Pero meron kasing parang nag-overboard na ina-attack yung tao, like physically, yung parang physical, niya, ganon. Na para sa akin, parang, naman yun, below the belt naman yun. Jadi, natin speaking kung from yung... experience, di ba? Oo. Sa'yo. Ako lang naman to personally. Nung nabasa ko natawa ako kasi obviously mali. Alam mo yung ganun. Parang, sobrang weird nung Baka bait diba, nga yung iba akala bait eh. Pwede rin. Pero kasi, alam ko kasi yung context, yung nag-post kasi nun, mahilig talaga siyang mag-essay na sobrang haba. Sobrang haba talaga. Na nagte-trail off na yung thought. So, knowing that, and then nabasa ko yun, parang, ko na, parang mali, and then, yun, move on na ako. Ganun. Pero, kasi, siguro din nakatulong din yung matagal akong, dito? Terminally online. So, alam ko na yung tono medyo nag-gauge ko yung tono nung mga nagpo-post, kung ano ba to? Mind fart ba to? Or or naging naging sobrang naging trending yung na yun, topic na yun. Nasabi na yata. Wala na ulit. Iba na naman. Wala na ulit. Isip na ulit tayo ng pag-aawayan. Medyo awkward lang kasi siya when it comes to kasi nami-meet natin sa mga conventions. Yun nga yung ko. Diba? Weird. Kagrupo ni Kong yun eh. Kaya alam kong ganun. Kaya wala sa akin. Wala. Actually, ang dami kong binasa na mga essay about it. may mga magagandang points na lumabas. Na iba-iba din yung atake. Kung may maganda mga lumabas doon is yung next na pag-usapan ulit yun. Pag-usapan, yung aspect na yon na-appreciate ko yung, hindi na-appreciate. Basta okay na pag-usapan yung mag-discuss tayo about the topic. Wag lang yung parang, or may death threats ba or ano daw. Oo.
Pati yung mga kakilala kong nasa iba-ibang klaseng yung mga nasa visual arts, graphic design, nag-comment sila doon sa lahat ng grabe. Madali na kasi mag-comment pag marami na kayong nagdi-disagree eh. Kaya siguro nag-viral din agad. Kung wala siguro nag-comment doon, di ba viral yun eh. Ito yung ginawa ko for that. Din ng algorithm. Ayan, may caption. Ano ba yung nakalagay sa caption? No, you aren't an artist kung hindi ka nag-drawing noon ng ibon na M at palay na V. Sabi ni TK. Hot take din, hot take. Lahat naman tayo nag-drawing ng ganyan noon. Nawirdohan lang ako, bakit 2 weeks? Anong meron sa 2 weeks? Ayun nga, baka dagdag din sa humor nung 2 weeks. Kaya yung parang bait eh. Bakit 2 weeks? May specific time period. Paisip ko sa 2 weeks na yun. Sana nga nag pa siya eh. Sana 13 days para mas ano ang sabihin. 12 and a half days. 13 days and Counted 8 ba, hours. Counted ba doon sa 2 weeks yung weekend? Kasi kung artist ka naman, yung nagdo-drawing ka naman lagi, sabihin natin totoo man na may ganun. Magdo-drawing ka pa rin naman eh. Di ba? Oo. Hindi ka naman naabuti rin talaga ng 2 weeks eh. Hindi na. Saka may iba-iba rin naman may mga tao na tumitigil talaga ng matagal kasi sobrang napagod sa pagdo-drawing kasi. Pero totoo yun. Kailangan ding i-consider ng artist yung pahinga. Importante yun. Na hindi lang limited sa 2 weeks. Kumaga, kung ano yung kailangan na time para maka-recover ka. May comment si Toto. May context pala yun. Ito hindi ko rin alam to eh. Ang totoong context niyan ay, sige pabasa ko. Ang totoong context yan ay nag-react si Marius about sa meme basically saying kahit di ka nag-art artist ka pa rin. Yung tungkol sa self-care for artists na kailangan pa rin mag-rest sa paggawa ng art. Kaya niya nagawa yung 2 weeks pa. Ay, hindi ko alam. Ay, hindi natin makikita lahat ng meme sa internet eh. Yeah, hindi ko din alam. Yun pala yun. Actually, hindi ko alam na yun pala yung context behind it. Dapat pala in-attach niya yung may reference. Pero yun nga, parang kausap lang ni Marius sarili niya sa mga ganun eh. Siguro dapat din niya pinpublic, yun na lang. Naka-public eh. Ito gusto ko to. Ito, totoo to. Totoo to lahat eh. Totoo to eh. Di ba? Hinanap ko pa yan sa sa Google. Anong tawag pala dyan ay breeze blocks. Breeze block. Yung naman sa mga rin eh, di ba? Sa mga mausoleo, ganyan yung ginagamit nila. Oo. Dapat gawa ka rin ng yung naliligo tapos nakatingin siya ng isang ganun para siguradong walang sumisilip. Kasi butas yan eh. Nasa listahan ko yun, Mel. Hindi siya umabot sa sa volume 2 yun. Hindi naubusan si Kevin. Sa bukto na tayo. Ang dami talaga. Ang pinag-uusapan pala namin ay about this newest book ni Baby TK. Yan. Abangan nyo to sa copy. Meron na kaagad si TK. Paano nangyari yun? Siguro ikaw yung author. Yan Baka nga. Full color. Naghang yata si RH. Ginawa lang niya yata wallpaper eh. RH, are you there? Nakaganon lang si RH Yan, gumagalaw pa ako. Hindi siya gumagalaw. Ventriloquist si RH, ventriloquist. Ayun, so Baby TK, magkano to TK? Kung bibili nila murang-mura lang. 208 pages, full color, 650. 650 pesos, full color, Baby TK. And pwedeng-pwede to sa bata, no? Kung sakaling may bumiling bata. Yan yung wholesome na TK. Wholesome to. So pwedeng-pwede to sa mga kids. Ayan. May tanong si Toto kanina, related sa social commentary, may comics ka ba na pinagsisihan mong ilabas? Meron bang ganon ever? Meron. Actually, meron. Actually, nasa volume 1.
hindi yun yung ina-expect nung may mga nagtatanong din kasi sa akin yan eh. Pero ang hinihintay nila kasing answer ko is about yung controversy dun sa Pink Armalite na nilabas ko last year, 2021. Pero actually hindi yun. Meron kasi akong political commentary na medyo punching down. Yung ang ina-attack ko nun yung mga DDS eh. Pansin nyo ngayon, pag nagpo-political commentary ako, wala na yung sinisisi ko yung tao, like ganun, na equal. Wala na yung ganun. More of, lang, yung mga officials, mga politicians, ganyan. And also, siguro yung general, general, hindi pointed like yun nga yung DDS, ganyan, or yung, ang tawag dun sa isa? Kay BBM, nakalimutan ko na yung tawag sa kanila. Apologists. Apologists, ganun. Wala, hindi ako gumagawa ng... Oo, yun, ganun. Kasi yung mga meme pages na ganun, di ba? So, nagsistay away na ako from that. Kasi nga medyo punching down yun eh. Ayun. Siguro gumawa ako before ng 1 or 2 strips na gano'n yung joke na condescending. Ano naman, hindi ko naman dinidefend yung sarili ko. Pero at that time kasi di ba ang gulo pa nung nangyayari nung 2020. Siyempre galit na galit ka. So lahat ng tao. Lahat ng tao na oo, para sang shotgun eh, parang damay ka, gano'n. Pero syempre, 3 years na yung lumipas. Ano na din, kailangan mas matalas na yung pag-attack. Hindi na yung bara-bara na ako sino. Oo, pinag-iisipan mo na talaga yung mga sino yung pinaka-narrowest target natin. So speaking of mga paggawa mo ng ganong klaseng comics, so matagal mo bang pinag-iisipan yung mga ganong bago ka gumawa ng comics din? Or naging ano na siya? Ano yun? Dumadaan yun sa asawa ko. Actually, swerte ko nga eh kasi may filter ako kaagad. Parang nag-ano ako agad na hindi yung makalabit lang post agad. Ganun. Pinapacheck ko yun sa asawa ko. Pagka hindi niya nagustuhan yun, either i-revise ko yun or hindi ko yun itutuloy. So ang dami kong drafts na problematic talaga yung humor. Ganun. Kaya yun, dapat careful ka talaga kung ano yung nilalabas. Dapat sigurado ka, dapat kaya mong i-defend yung ilalabas mo na strip. May comics ka na ba na tinake down? Yung talagang nakapost na siya tapos tinanggal mo siya sa online kasi siya? Meron isa. Hindi ko lang makita kung nasan dito. Pero yung may pinost kasi ako, mali yung nabiktima ako ng Hindi ako immune sa fake news. Yun yung isa sa few instances na nabiktima ako ng fake news. Parang may lumabas kasi na dito, PubMat na may sinabi yung mukhang butiki na Panelo. Panelo, ba't alam niyo? Ba't alam natin? Hindi ko alam. Parang nagkasundo tayo lahat ng mukhang butiki yun. Ang bilis sumagot ni Kong. Basta may parang press release na kumalat sa Twitter. Pero yung text pala na nakalagay doon, hindi verbatim, hindi yun talaga yung sinabi niya. Parang tinwist lang. So, ginawan ko yun ng strip, pinost ko. Yun naman din yung na-appreciate ko sa mga readers ko. Sasabihin nila, parang, PK, hindi siya accurate. Kasi, yung pinagbasihan mo na PubMat, lang siya, nag-viral siya, pero hindi factual. So, yun, nag-statement ako, tinake down ko yung post, pero, tinweak ko siya, iba yung nilagay ko na dialogue, kumbaga. Ano yung totoong sinabi niya? So, may accountability pa. Pressure kasi dun, kailangan makagawa ka agad sa unang, kunyari,
unang news, 'di ba? Oo, yun Pressure din kang yung gawan ng tricky. ano yan. May angle ka dapat agad dun. Oo, yung tricky ngayon compared like dun sa time, for example, ni Paul Medina. Okay lang kasi dati wala namang Facebook, 'di ba? Mm. So okay lang na ngayon nangyari, pwedeng dumaan yung isang linggo, dun pa lang ilalabas yung strip or yung kung ano yung topic na yun. Ngayon kasi kailangan mabilis ka mag-isip. Mm. Dapat pag lumabas yung ano, kaya ano nakaka-rattle din siya minsan. Kunwari may news, 'di ba, na ano na tag ko na pwede tong gawin ng strip. Ano 'yun, magbubukas ako ng madaming tab. I-check ko lahat nung news outlets, ABS-CBN, Rappler, ganyan. Kahit yung mga alternative na news outlets na hindi mainstream, kailangan kong tingnan, kailangan ko i-double check na tama yung Mm. yung sinabi nitong, for example, politician, ganyan. Tsaka ako ngayon gagawa ng ng strip. Tas iisipan ko pa yun paano yung atake doon. Mm. In a matter of hours, kailangan malabas mo na yung strip kasi pag pinaghintay mo pa yun, ano na, paso na siya. Wala na. Panis Irrelevant na. na. Oo. Oo. Ang hirap din ng ano no, yung ganyang klaseng comics na talagang dapat mabilis ka ring mag-isip. May mga ano ba, social issues ka na na-encounter tapos hindi ka nakagawa ng comics kasi na ano mo Ang naman, dami. hindi ka nakagawa dahil hindi ka makaisip ng comics na gagawin about it. Hindi makaisip kasi meron akong ganung mode na once sinabi ko na okay, kukunin ko tong topic na to. Ano na yon? Parang may pinapaikot, may binabalasan na ako ng mga ideas. Hindi ako nakakagawa kapag may event. Kapag may convention. Kaya minsan naiinis ako kunwari Comic-Con Pag meron. So nandun ako, nagsasign ako sa booth, di ba? Parang galit na galit ako parang hindi ako makagawa. Nagdadala din ako ng iPad sa convention. Pero sabi ko, magdodrawing hindi conducive kasi ang convention eh. Di ba yung utak mo sa convention? Kahit hello? nga kahit wala kang ginagawa sa convention, nakakapagod eh. Yeah. Oo. Pagod na pagod yung isip mo, yung katawan. Mukhang wala kang ginagawa, no? Pero gumaganon yung ano. Kahit anong wala akong gawin, nakakapagod pa rin pag convention. Yeah. Si Kong nagkakalagnat pa yan nga after ng convention. Napapatig siya. Ayun. Ito, dahil na tayo, more than 1 hour na tayo. What advice would you give to aspiring comic book authors who are looking to publish their own work? ChatGPT pa? Grabe ka naman, Mel. Every episode natin tinatanong, ChatGPT. Baka sabihin na naman ni Jermaine, wala akong prepare na question. Meron akong taga-prepare. So, ano yung ma-advise mo, TK? Sa gusto ma-publish? Or sa mga gustong magsimula rin ng comics nila pero nahihirapan silang mag-umpisa, gano'n. Kailangan mag-start ka na ngayon. Kunwari naisip mo, gusto kong mag-comics Hindi mo siya pwedeng, kailangan ko munang bumili ng ng iPad or kailangan kong bumili ng... kailangan magpahinga, TK? Paano yun? Kailangan ngayon, ha? Parang napaka-insensitive mo naman. Para sabihin na ngayon. Kailangan magpahinga ng mga artist. Napaka-insensitive mo naman, TK. Wala ko tuloy ba? Sandali, wait lang. Ano yan? Yung pahinga, kailangan yan. Importante yan. Yan natin. Let's make it clear. Let's make it clear. Nagbabakil tuloy ako. So, yun. Dito ba bigla Ito si Kong panggulo Hindi, sige, kung kayo. Basta naisip mo na ito yung gusto mong career, ganun. Mag-umpisa ka na. Kasi yung sa akin, nag-start ako mag-comics college Ano yun? Ang tawag doon yung hindi siya Oslo paper Kulay blue, Corona. Na paper, na sketching pad. Ano pa yun? Tas kulay blue, yung kulay blue. Kulay blue, di ba?
Unipin. Okay, gawa kong comics. Kung ano yung maisip ko. Pangit pa nga nung kwento ko nun eh. Superhero, ganyan. Pero, hindi siya nag-fly. Pero, ano yun eh, parang bumubuo ka ng foundation dun sa eventually kung ano yung magiging, like for example, ako, naging TK. Hindi naman, yung TK, hindi siya basta sumulpot lang na magaling, magaling agad. Superhero muna talaga. Sikat agad. Sige, start superhero. Bago ako magsimula sa TK, 16 years ako nagtrabaho sa animation. So yun yung foundation na sinasabi ko, parang kasi 'di ba stylized yung yung style ng TK. Pero alam ko yung fundamentals, like anatomy, ganyan. That way, alam mo kung paano siya i-break or i-simplify. Yung paa ko nga, ang weird ng itsura yung shape. Yung pagka-drawing ko ng paa, pagka-drawing ko ng kamay. Pero yun, sadya yun. Kasi ito yung binuo kong style Bible, ganun. So, yun. Mag-umpisa ka na ngayon, mag-drawing ka every time. Pero, yun nga, kung kailangan mo magpahinga ka, ganun. Yun. Yes. May kasi, hindi siya pwedeng extreme na. Hindi, magpahinga ka lang basta. Hindi naman okay yun. Kasi kailangan ka na magdodrawing, di ba? Oo. Meron din kasi na sa games eh. Yung parang, mag-games muna ako, ganyan. Sorry. Quote and quote. Hindi, inaano nila yung pahinga. Although pahinga din naman yung pag-games. Pero games kasi, ba't ba ako napunta sa games? Hindi, pero kasi nakaka-addict siya. Ako, admittedly, mahina ako sa games. Once may naka-addikan ako na title, dati Skyrim yun eh. Inubos niya talaga yung oras ko. As in, kung gusto ko, kulang na lang, dun ako tumira sa Skyrim. Kasi di ba, RPG, sobrang laki ng world. Eh ako pa naman, completist. Kumaga, lahat ng tanim dyan, pipitasin ko, lahat. Gusto ko maano lahat. May mga di ba? May mga bahay-bahay na nga yun. May bahay, pwede kang mag-asawa doon, pwede kang doon. Naging Sims? Oo, addictive ang So, kailangan mo kontrolin yun and yung kung ano yung passion mo sa pagdodrawing. Oo. Yeah. Ayun. Ano pa ba? Yung sa pag-publish, yan o. Ano naman? Drawing ko to nung Ayun batang boy. Drawing ko yan, high school, first year high school. Yan. Panalo Batang Y. Kasi merong batang X, saka merong batang Z. Bado lang parang batang Y. Parang hindi ka nagbago, Mel. Parang ganun ka pa rin. Ganun pa rin yung mo. Alam niyo yung batang Z? May punchline ba to? Wala. Ayan, superhero yan. May kalaban sila. May super robot. Lahat tayo nag-start sa superhero. Either superhero o Dragon Ball. Depende sa edad siguro. Ganyan din ako mag-drawing dati. Ito, tuloy. Ayan, ganyan na yung humor ko noon. Ano yun? Ba't may kamay dun sa ito? Kasi ito, tinuturo niya ito. Napaka-melon. Sigurado ka ba? Dati yung pag ginawa yan, baka drawing mo lang kanina yun, niloko mo kami. Nakakaano eh. Yan. Ito mga mga robot. May boobs pa yung isa. Ayan. Ganda. Oo. Yung mga robots, Power Rangers, Gundam, yan yung mga Yan Voltis. Yung mga... Voltis Y. Kasi batang Y, kaya Voltis Y yung robot nila. Ikaw lang nakaisip nun, Mel. Ikaw lang siguro nakaisip nun. Sa lahat ng bata sa mundo ng time na ikaw lang nakaisip nun. Ako lang nakaisip na Voltis Y. Unique ka talaga, Mel. Oo. Bullseye 5. Hindi-iba yung spelling. Ngayon, ganun. So, simulan nyo na kaagad kahit first year high school pa lang at pangit kayong mag-drawing, gawa lang ng drawing. Tapos itabi nyo. Kasi maganda din yung katulad ni Mel, may nababalikan siya na. Oo. Tapos hindi ko kinakahiya. Ganun yung drawing ko noon, hindi ko yun tinatago na. Yung jokes mo rin, ganun pa rin. Huwag natin kahiya yun. Ganun lahat.
Oo. Yung iba kasi ayaw nilang ipakita yung luma nilang drawing. Ayoko, pangit. Doon nga nakikita yung growth eh. Pag nag-cringe ka sa Oo. mga dati mong gawa, ibig sabihin, nag-improve ka. Dati Gumaganda ano yung eh, yung tawang-tawa ko dun sa mga drawing ko dati, yung sobrang laking boobs, tas may stretch yung, yung t-shirt. Sabi ko, OA naman ito. Pero parang Ay, yung sa One yung Piece, mga gusot. May lahat yung naman gusot tayo may face din na ano, 'di ba? Yung inaaral natin yung mga gusot ng damit. yung mga gusot sa damit, di ba? Oo. Ayun, may binabanggit ka kanina about yung sa publishing naman. Ayun na, Yung sa publishing, pagtingin nyo, madami na kayong material para gawing book. Nandyan yung Comiket, diba? Or madami actually publishing houses eh. Avenida, ano pa ba iba? Anino, ganun. Anino. So, pwede kayong mag-research kung alin dun yung mas nag-gravitate kayo. Tapos kita-kit sa ano, sa mga convention. Oo. Yan. Saka enjoy the Masaya process. mag-convention, no? Oo, masaya. Actually, sobrang nag-enjoy ako sa convention. Eh. Meron ka bang mga yung mga unforgettable moments na, uy, TK, nung pandemic, malungkot ako, pero dahil sa comics mo, hindi ako malungkot. Mga ganon. May mga ganon ka bang experience? Madami. May nagpapadala nga din sa akin ng sulat eh, physical na letter. Wow, snail mail pa? Snail mail, oh. Na ano naman ako? Na-antig. Yeah. Kasi para siyang shared, ano tawag doon? Shared trauma, yung 2020. Parang tayo lang yung nagkumpul-kumpul. Totoo. Sa sobrang maraming na nun na trigger yung anxiety, may mga maraming na nagsuffer yung mental health dahil sa pandemic kaya ayun. Okay. So, bago tayo mag-end, i-promote natin ulit yung libro mo, TK, dahil ito yung pinapromote talaga natin. So, Baby TK, bagong libro ni Tarantadong Kalbo. Ayan. So, available siya sa MIBF. Itong Thursday to Sunday. Itong Thursday to Sunday. Yes. Okay. So, Thursday to Sunday, kung malapit kayo sa sa MOA, SMX, punta kayo dun. I highly recommend pumunta kayo ng Thursday. Pagdating ng Sabado-Linggo, hindi na mahulugang karayom yun. Nako, kung mayroon kayong gustong bilhin, sa Thursday nyo na lang yan gawin lahat kasi may malalakaran pa kayo. Nag-exercise na nga ako eh. Ganun. Pa-condition na. Ikaw ba kung dadaan ka ba doon sa MIBF? Or hindi pa sure. Ako baka dumaan ako pero ako hindi rin sure. Wala kaming signing ngayon doon this year. Pero kung sakaling makadaan, mag-hi kami doon sa Traumatic pa rin yung ingress-egress. Buhat. Oo. So bukas, magbubuhat ka din ng maraming libro, TK, or dadaan ka lang doon para may decor kasi. May parang party yung team. Wala kang TK, wala kang costume na pang baby TK din. Hindi ka nakaporma 90s. Hindi, wala. May party hat. Yung party hat na parang ganito sa cover. Hindi ko nga alam kung kasi yung nabili namin pang bata. Maliit. Kasyan. Tapos may mascot na Baby TK. Meron tayong special guest. Tas sasayaw si Baby TK doon. Jolly, parang jolly. Susie and Jeno. Ganun. Oo. Susie and Jeno. Oo nga. Classic din si Susie and Jeno na hindi na lumabas. Ulit. Ayun. Thank you everyone sa lahat ng mga nanood. Shout out sa inyong lahat. Hindi na namin masya-shoutout lahat kasi ang dami nyo. Pero sobrang thankful kami na maraming nanonood sa Indie Comics Podcast Live. Thank you kay RH na dumaan kanina para mag-co-host nung wala pa si Kong. Ayan, I hope now okay na yung internet mo. Please follow Indie Comics Podcast sa YouTube. Nandun lahat ng mga previous content namin. Yan, TK, saan ka pwedeng i-follow online? Saan ka pinaka-active? Pa-follow ako sa Facebook, sa IG, sa Twitter, tsaka sa Threads. Ayun, mayroong Threads. Ayan. May Threads. So, TK, kung halimbawang hindi sila makapunta sa MIBF, pwede naman sa walang problema.
Yung book will be available on September 25 sa Lazada at sa Shopee. Yung link September hindi ko pa 25. mapapost kasi wala pa. No. Pero pwede kayong mag-order dun sa form na nakalagay dun sa post na to. Hindi, dun Yan. sa isang post pala, sorry. May instructions naman dun. Ayan, yung sa comment section. Yan. So may iba-iba kayong option kung hindi kayo makakapunta sa MIBF. Pwede kayo mag-order doon. May signature na yon pag doon kayo nag-order sa form. Pero kung okay lang na walang signature, pwede kayong mag-order sa Shopee and Lazada. Tapos punta na lang kayo sa mga next events para magpa-pirma. Oo. Yan. Tapos pwede kayong pumunta mismo doon sa Secret HQ. Doon kayo bumili, may physical store yung Secret HQ. Or pwedeng Lalamove, Lazada, order lang kayo doon sa page. Ayun. Thank you everyone. Thank you Baby Cats for visiting us. Ayan. Thank you Kong sa pagsama sa Sorry Comics late. Podcast Live. Ayan. Thank you sa lahat. See you sa MIBF. See you sa mga conventions and support local comics. Thank you comics people. Yun. Thank you.